Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Naging matagumpay ang paglipat kay Nanay Nelly sa isang eksklusibo at malaking ospital sa Maynila. Napakaganda rin ang facilities na ibinigay para sa matandang babae. Mas naramdaman nila ang mga nakatalagang staff para dito. At higit sa lahat, ilang oras pagkatapos mailipat si Nanay Nelly ay gumalaw ng kamay nito. Ayon sa doktor, ay isa raw iyong senyales na malapit na itong magising. Masaya si Melvin sa nangyari. Ganoon din naman si Arya, pero hindi niya magawang lubusang sumaya dahil na rin sa nalamang balita kagabi. Masyado siyang nagulat sa lahat na nangyari. Ang akala niya ay malaking coincidence lang ang pagkikita nila ulit ni Luke, o ngayon ay maari na niyang tawaging Blake. Blake Ortela. Magulo ang damdamin ni Arya. Kagabi na magawang i-charge ang cellphone niya ay nakausap na niya si Blake, pero kahit ganoon, hindi niya magawang itanong ang lahat. Hindi rin naman ito magpaliwanag. Naintindihan niya kung bakit. Maaring gusto nitong personal na sabihin iyon sa kanya dahil ganoon din ang gusto niya. Pero dahil may kailangan daw gawin ng binata na hindi siya napuntahan nito ng personal, hindi pa rin nasasagot ang tanong niya. Ilang beses din na tumawag si Blake ngayong araw at kahit sinasagot iyon, pilit din niya itong iniiwasan at pinuputol agad dahil sa naguguluhang isip. Nang matapos ang viewing hours sa gabi ni Nanay Nelly sa ICU, kung saan naroroon pa rin ito, nagpaalam si Arya kay Melvin na pupunta muna sa rooftop ng ospital. Kailangan niya mag-isip. Masyado nang marami ang nangyari, isang araw pa lang ang nakalilipas. Pinayagan siya nito kahit na wala pa rin alam ang kaibigan si pinagdadaanan niya. Hindi naman niya ito masisisi. Halos hindi umaalis si Melvin sa ospital. Hindi nakakapanood ng TV o nakakapagbasa ng dyaryo man lang. Hindi rin ito mahilig sa social media sites. Wala pang kaalam-alam ang kaibigan sa malaking balita tungkol sa kanya. Ang sinabi niyang dahilan ay gusto lang niya magpahangin. Ano bang dapat niyang gawin? She felt trapped. She felt betrayed. Hindi coincidence lang ang paglapit ni Blake sa buhay niya. Sinadya nito na magkita ulit sila para kumprontahin siya. Kaya pala mukhang galit na galit ang binata ng araw na muli sila nagkita. May kasalanan pala siya rito. Bakit ba hindi niya naisip na hindi siya kukumprontahin na makapangyarihang tao na iyon? Bakit hindi siya nagtaka kay Blake? Pero higit sa lahat, bakit nagsinungaling ito sa kanya? Bakit sa halip na kumprontahin ay nagkunwari pa ang binata sa kanya? Dahil doon ay naging malaki tuloy ang pagdududa niya kay Blake. Kung nagawa nito magsinungaling, ang nararamdaman at ginagawa rin ba nito sa kanya ay mga kasilungalingan din? Napakasakit. Itinuring pa naman niya na totoo ang lahat ng ginagawa ni Blake. Nagustuhan niya ang mga iyon. Nahulog siya sa mga iyon. Nahuhulog na siya sa binata. Gustong mapaiyak ni Arya. Bakit nangyaring lahat ng iyon? Pakiramdam niya ay napaglaruan siya. Nagmukhang tanga. Arya? Hindi na niya kailangan lumingon para malaman kung sino iyon. Nakakatawa lang na lagi siyang nahuhuli at nasusundan ng taong iyon. Noong una, inisip niya na baka stalker niya iyon. Pero hindi, bilyonaryo si Blake Ortela. Madali lang nito mapapasundan ang isang kagaya niya at malaman ang kanyang ginagawa kahit hindi ito maksyon. Makapangyarihang tao ang binata sa kabila ng pagiging misteryoso. Anong ginagawa mo rito? Gabi na. Malamig din ang gabi. Baka magkasakit ka. Wika pa ni Blake. Nilapitan siya nito at ibinigay ang jacket na suot. Pero hindi iyon tinanggap ni Arya. Kumunot ang noo nito. Bakit? May problema ba? Alam ko, nagkaroon ako ng pagkukulang sa'yo dahil hindi na kita nasundan kagabi at kanina naman ay may inasikaso ako at kasama ba sa inasikaso mo ang pagpapalipat kay nanay sa ospital na ito? Nang malaman ang tungkol sa totoong identity ni Blake,
ay nagkaroon na si Arya na matinding hinala na maaring ang binata ang gumawa ng paraan. Nangako kasi ito na aayusin ang lahat. Dahil alam na niya na mayaman si Blake, inisip niya bigla na magiging madali lang sa binata ang pag-aayos ang tungkol sa kalagayan na itinuturing niyang ina. Isama pa, nakakilala talaga nito si Nanay Nelly. Noong una ay pinagtataka niya kung sino ang naging sponsor na matandang babae dahil halos lahat ng kakilala nito ay kakilala rin nila ni Melvin. At wala silang kilalang ganoong kayaman na kaibigan ni Nanay Nelly na kaya ipalipat at sponsoran ang kondisyon nito. Pero ngayon ay hindi na niya dapat pagtakahan iyon. Kung ganoon ay alam mo na, iyon ba ang dahilan kung bakit iniiwasan mo ang mga tawag ko? Na kapag tinatawagan kita ay palagi lang maiikli ang mga sagot mo. Sinalubong ni Blake ang tingin niya. Naglihis si Arya ng tingin. Nagsinungaling ka sa akin. Hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Ganoon ka rin sa akin. Ginamit mo ang pangalan ko. Ginulo mo ang privacy ko. Ako sa naman ito sa kanya. Natamaan siya. Totoong sinabi ni Blake. Maya-maya, isinalubong niya ang tingin nito. Wala siya nakitang galit sa mga iyon. Sa mga sinabi nito sa kanya, ay inaasahan niya na mayroon. Oo, nagsinungaling sa kanya si Blake. Pero tama ang binata. Nagsinungaling din siya. Kung titignan, ang may mas malaking kasalanan sa kanilang dalawa ay siya. Dapat ay magalit si Blake. Pero wala siyang kahit anong makita sa mga mata nito na ikinabigla niya. Mahal ko ang privacy ko. Hindi ko ginustong kahit sino ay may manggulo noon. You've been a distraction to me, but a beautiful distraction indeed. Kahit ginulo mo ang buhay ko, hindi ko magawang magalit. Dahil gusto ko rin naman na ginugulo mo ako. Gusto ko na makasama ka. Gusto ko na makilala ka ng lubos. Napalunok si Arya. Pagkatapos ng lahat, nagawa mong sabihin sa akin ang mga yan? Nilapitan siya ni Blake. Hinawakan ng isang kamay ng binata ang kanyang pisngi. Tila matutunaw rin siya sa tinging ibinigay nito sa kanya. Numisi pa ito. Hindi ko rin alam kung bakit. Kahit ang mga kaibigan ko ay nagtataka. Sa halip na pagalitan kita at parusahan sa ginawa mo sa akin, parang ako pa ang nagpaparusa sa sarili ko. Nasa halip ipinalapit ko pa sa akin ang nakagawa sa akin ng masama. But no, hindi ko kayang gawin na pagpaparusa iyon sa sarili ko dahil gusto ko rin iyon. Maari nagsinungaling ako sa'yo. Hindi ko sinabi, pero lahat ng ginawa at ipinakita ko na magkasama tayo. Totoo yun. Gusto talaga kita, Arya. At hindi ko rin gustong hayaan na maliitin ka ng ibang tao, kaya inamin ko sa publiko ang lahat. Pinalabas ko na boyfriend mo talaga ako at ipinakita ko pa mismo mukha ko para maniwala silang lahat dahil gusto ko maging mabait sila sa'yo. Ang respetuhin ka, ang hindi magawang saktan, maliitin at pagsamantalahan kagaya ng ginawa sa'yo noong shooting na iyon. Gusto kong protektahan ka. Isang pagkakamali lang ang article pero hindi ko akalain na iyon ang kapupuntahan nun. Sumakay lang naman ako sa mga nangyari dahil nakita ko kung paano ko nirespeto ng mga tao sa paligid ko nang malaman nila may kinalaman ako sa isang nirerespeto at tinitingalang tao. Nabigyang katuparan din ang matagal ko ng pangarap. Masama? Oo. Pero sa unang pagkakataon sa career ko, pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng silbi. Kaya kinuha ko ang pagkakataon. Pero sandali lang ang lahat ng iyon. Nang tanggihan ko ang mga interview, hindi lumaki ang balita. Bumalik sila sa dati. Isama pa na hindi naging mabenta ang unang major ko sa commercial. Nasira ang lahat at kaya ako nang gumawa ng paraan. Umamin na ako sa lahat para hindi na muli mangyari iyon. Simula ngayon, hindi ka na nila babaliwalain. Rerespetuhin ka na nila dahil ako na mismo ang umamin. Ang hirap paniwalaan. Sigurado ka ba sa ginawa mo? You gave up your precious identity dahil lang sa akin at hindi ka galit? Naintindihan mong ginawa ko? Oo, aaminin ko, noong una ay nagalit ako sa'yo. Pero hindi iyon ang unang pakikita natin at alam mo iyon. That day, you haunted me. Gusto ko ulit makita ka at ikaw pa mismo ang gumawa ng paraan. Sa paglipas ng mga araw, nagustuhan pa kita lalo. At nang wala na ang galit, ang pakiramdam na niloko at ginulo mo ako. I guess what I feel for you is really that hard to overcome. I really like you, Arya.
Hindi ko nahahayaan na masaktan ka. Damn my identity and all of the things that I gave importance to me before. All that matters now is you. Natunaw ang puso ni Arya sa ipinagtapat ni Blake. Gusto niyang sampalin ang sarili. Ginalaw-galaw niya ang ulo para gisingin kung sakaling isang panaginip lang ang lahat. Ikaw si Blake Ortela. Isa kang sikat na tao. Isang bilyonaryo. At nagagawa mong sabihin ang lahat ng yan sa akin? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan, Arya? Hindi ko lang maisip na deserve kong lahat ng to. Simple lang ako. Napaka-ordinaryo. Don't think of that. What you are and what I am doesn't matter. Hindi ka naman ganito nang una mo ako nakilala, di ba? You even assumed that I was an ordinary painter. Dahil ang simple-simple mo lang manamit. Pumapayag ka sa mga pangkaraniwang gawain. Hindi ka nagrereklamo tuwing dinadala kita sa mga lugar na hindi naman madala sa pinupuntahan ng mayayaman. Paano ko maiisip na isa palang bilyonaryo ang kasakasama ko? Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko inamin sa iyo ang lahat ay ayaw ko makita mo kung ano makakaya kong ibigay sa iyo. Bumuntong hininga si Arya. Napakarami na nangyari. Hindi ko mapaniwalaan ang lahat ng ito. Hindi ko lubos maisip. Ang dami mo rin nagawa. Hindi lang sa akin, kundi kay Nanay Nelly. Maraming salamat doon. Alam ko mahirap bayaran ng tulong na ibinigay mo, pero ipinapangako ko na babayaran ko iyon. Huwag mong isipin ang tungkol doon. Hindi naman talaga malaki ang gusto kong kapalit ng mga ginawa ko eh. At least, that's not what I think. Tinignan ni Arya ng mataman si Blake. Aware na ibinaba na ng binata ang kamay patungo sa kanyang baywang. Naramdaman niyang unti-unting inilalapit ni Blake ang sarili sa kanya. Napalunok siya sa naiisip na maaring gusto nito. Lumakas din ang tibok ng puso niya. At ano naman iyon? Inilapit nito ang bibig sa tenga niya at bumulong. Just be mine. Oh my gosh! Mga ka-felicidad, Super kilig na kilig talaga ako. Just be mine? Ano pa nga bang dapat isasagot ni Arya? Aba Ining, huwag ka na magpakipot. Dahil kung sa akin nagtapat, go agad ako. Hay nako, maluloka na talaga ako. Ano pa kaya ang mangyayari? Abangan.